Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nga natin binabantayan. Ito pong Bagyong Esther, ang ating unang bagyo ngayong buwan ng Hunyo at ang ating ikalimang bagyo ngayong taon. Ito pong Bagyong Esther, yan po yung ating binabantayang sama ng panahon na nakapasok sa loob ng ating area of responsibility kanina pong alas 3 ng madaling araw at agad din po yung in-upgrade ng Pag-asa into a tropical depression. Ngayon, napanatili po niyan ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Esther ay patuloy na kumikilos pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 255 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes kanina po yung hapon. Pero ngayon po ay nakatawid na yan sa may area ng Taiwan at patungo na po dito sa ating area of responsibility boundary line. Ito pong Bagyong Esther, yung kanyang panglabas na kaulapan at mga pag-ulan at wind field ay sumasabit po dito sa area ng Batanes. Yung po lamang yung kanyang direct effect sa atin pero yan po ay nagpapanatili pong humila o magpalakas ng ating habagat na siya pong nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Ito pong Bagyong Esther ay inaasahan natin na kumilos lamang papalayo sa ating bansa at posibleng makalabas din agad ng ating area of responsibility mamayang madaling araw. After po niyang makalayo is magpapatuloy po yung hihila ng ating habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, apektado pa rin po ng habagat itong western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero sa darating na linggo hanggang Monday, mababawasan po yung epekto ng ating habagat. Pero again, posible pa rin po yung magpaulan dito po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Sa ngayon po, yung ating concentration ng mas madalas na pag-ulan, dulot ng ating habagat ay nandito po sa mga areas ng Pangasinan, kasama po dyan ang La Union, maging dito po sa area ng Zambales. Possible po yung ating mga malalakas at kuminsan mga intense rains dahil po sa epekto ng habagat. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan na yan, gaya po ng mga flash floods and landslides. Ito namang natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang area po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, mga kabundukan sa Cordillera, kasama na po dyan ang Abra at Benguet, kasama na rin po dyan ang Baguio City, ang malaking bahagi ng Central Luzon, including Pampanga, Bulacan at Tarlac, maging dito po sa Metro Manila at ito pong western section ng Calabarzon, ang Cavite at Batangas, maging dito sa Occidental Mindoro, maulap po ang ating panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat o yung mga scattered rains natin at thunderstorms sa maghapon na po yan. Ibig sabihin po niyan, anumang oras sa maghapon, possible po tayong makaranas ng pagulan. Although tumitigil naman po yung ating mga pagulan. Pero maghanda pa rin po tayo or mag-ingat if ever meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posible pa rin pong magpabaha. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated lamang o mga isolated or afternoon showers at thunderstorms lamang ang ating aasahan. Dito po sa malaking parte ng Visayas, Palawan, kasama na po dyan ang Mindanao, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon. Malayo po ang Bagyong Esther dyan at medyo mahina rin po ang epekto ng habagat dyan. Pero minsan, meron po tayong mga nararanasan thunderstorms kadalasan tuwing hapon at gabi at possible din po yung magpaba. Sa katunayan, itong mga nakarang araw, meron tayong mga reported na floodings at mga landslides dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan, mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, sa may mga lakad ngayong weekend, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala at pagbabaon ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil magpapatuloy po bukas yung ating matataas na tsansa ng pag-ulan sa maghapon, maulap po ang ating panahon at any time of the day pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan at posible rin po yung ating mga thunderstorms. Yan po ay bukas na Sabado, sa darating na linggo, mababawasan ng kaunti yung ating mga pag-ulan hanggang sa darating na Lunes, maaari na po magpakita yung ating araw, pero may mga pagkakataon pa rin meron tayong mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya paghandaan pa rin po natin yan, mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.